Kay bisan pa ang mga rabay sa templo, wala makatubag sa argumento ni Hesus. Sa diya nga meto sa templo sa bata pa siya, mga kaigsunan. Ang nakanindot na natong rabay, kay dili sama sa Hudiyo nga rabay, nga very formal, na unya ka na bang tisar gyud kayo, walisod mo doolon, kay scholar, na may mga tao yung nani. Natagas na kaya sila ng paloan, murag di na kayo mo pansin sa mga tao nga, wa gyud mga hanaw. Apan ang atong rabay nga si Hesus, adunay dalunggan nga maminaw ka nato. Niadtong panahon na, ang dili pagtinagdanay sa Hudiyo ug mga Hintil, kusog lang gihapon sa panahon ni Hesus. Sa Marcos 7:24, gihulagway ni Apostol Marcos nga si Hesus dili gusto masayran sa mga tao. Nga naa siya dapit sa Sidon or Sidon sa Tyre, Hintil nga dapit. Murabag, surprise siyang pag-adto. Di siya magpahibalo nga tuwa siya dito. Apan mga kaigsunan kung unsa mahitabo, nahibalaan man yun. Mayo sa kababae nga taga Kanaan, Hintil, nagpakiluoy kag Hesus. Magtutudlo ayuhang akong anak nga nagsakit. Paminawa ang tubag ni Hesus. Very shocking ang tubag ni Hesus. Makasakit. Og nagayon si Hesus, dili mayo ngang tinapay sa akong mga anak ipakaon sa mga ero. Ang buti pasabot, di ko magtagad. Hintil ka. Kay ang mga Hudiyo nag-aisip sa mga hintil ng mga ero, hugaw. Sunay tinapay sa pulong sa Dios. Dili ni para sa mga ero nga sama sa mga hintil, para ra sa mga Israelanon, gigamit sa Dios ni Hesus ang doktrina sa mga Hudiyo. Gigamit. Tanawa, unsa tubag sa babae. Ingon ang babae, magtutudlo, tinuod ka na. Apan bisa na lang mumho, nga matagak ngadto sa salog. Okay na, makaon na sa ero. Grabe igsoon nga pagpaubo sa babae. Ginuo ko kanang tinapay para mana sa mga anak sa Israel. Bisa na lang mumho nga matagak sa lamisa. Magkakaon lang ang ero. Okay na. Og nagingon si Hesus, babae, ang imong dako nga pagtuo, matuman ang imong gihandom. O ang iyang anak nga babae, naayo diha-diha. Mga dagantag sa labtunon sa pagtulo na ni Hesus. Babae, kung ato taong giisulto ba yun Hoy, dili ni para sa ero. Para ni sa anak sa Israel. Muna nga daghantag makatunan mga kaigsunan. Unsa ka? Ngano nga naingon maadto mga kaigsunan? Ayaw mo kalimot. Kung unsa man ang approach nga gihimo ni Hesus, he is rabbi of all rabbis. Sa Signs of the Times, John 10:18-86, nagingon si Ellen White, si Hesus is the greatest teacher the world has ever seen. Siya may atong master teacher, mga kaigsunan. Munang salabtuno na to, tulugkaron na to, ang iyang mga estilo. Salabtuno. Nag-uba ng mga apostolis o dugay-dugay na nga panahon kang Hesus. Apanay panahon nga dili nila mahakop ang kahulugan sa gisulti sa atong Ginoo. Naay panahon nga di nila mag-grasp, di nila masabtan. Tanaw ra pag yung Hesus,
Bisag kinsa nga dili mo kaon sa akong unod o dili mo inom sa akong dugo, wala ka mo ibahin kanako. Nanguli ang mga tao ay, kalisod ba ni? Ay, pakano ang mga tayo? Usap na kilaw ni? Ha? Wala sila kasamot. Busa, sa Marcos 8:31, paingon sa 33, nagsaysay si Isos, nga sa dili madugay igatugyan na siya. Pagapasipalahan siya. Pasakitan siya. Sa kamot sa mga elders, saserdote, ubang pang matag-as nga mga ranggo sa susidad, pagasakiton siya. Managingon ni Isos. Kinsa na nag-react mga kaigsunan? Si Pedro. Adili na mahimo Ginoo. Anong magbuhat ba sila yung nini? Tanawa. Marcos 8:33. Og milingi si Isus ngadto kanila. Og gibadlong si Pedro. Og nagingon, palayo kanako, Satanas. Kayo nyo lang gitanaw sa inyong nauna ang mga butang ay sa Diyos sa tawhanon ng mga paglantaw. Mga kaigsunan, tanaw ang isalig ni Isus. Dili ba sa iyo? Tinunan na yung gitawag sa Satanas. Murang, dagatag makatungano ka. Murang di ta magpamataka mga kaigsunan o sunod sa mga butang nga biyad sa ato. Murang ginasigaw ni Jesus, ang kaproblema manggod ninyo, ang langit nun nga mga pagtulunan, imo kining gabagay-bagay sa tawhanon nga mga butang. For you're not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Mga tawhanon nga mga panglantaw. Mao ni ang angay natong makatunan og dugang. Ang mga tinunan maglisod og sagup. Maglisod og hakgum sa pagtulunan ni Isos. Nganuman, tungod kay ang mga espirituhanon nga mga leksyon sa atong Ginoo, ginatagan nila og yutanon nga kahulugan. No? They always interpret the teachings in an earthly perspective. Mga yutanon nga mga panglantaw. So we have to learn from the master teacher. Tanawara, kita bayaw, apoy kalayaan sa mga apostoles nga naglibog. Na ay mga panahon nga atong basulo ng Diyos. Usa ni ana, kanang mabigo ta sa atong pag-ibig. No? Basulo na ano itong Diyos. Kaaktibo na ako sa mas amikos. Grabe. Sige lang kong uman-uman sa youth camping. Gani ko manguyab sa dili Adventista. Adventista akong uyab niya, gibiyaan ko. Ato na yung basulo ng atong Diyos. No? Kamu rin nagsabot-sabot ba yan? Sawa na mo magkasinabot. Iblimdahin na itong Ginoo. Nagminyo gani kong Adventista o niya ngano maning Adventista ni nga bana, ngano ning Adventista na akong asawa, haramang yung kamalditag maldito. Iblim dayon na itong Ginoo, mga kaigsunan. Usahay. Atong basulo ng Ginoo. Sa atong mga business ventures, sa atong panguma, musangko na ito sa halan ng kapulo. Ginoo, naghalan ko kikapulo, nga nung ngayon mangkuani. Kay pagingon sa Ginoo, dadaan tibok kikapulo sa balayng tipiganan. Ablihan akong langit. Kay bubuang kamus panalangin nga, wa na mo'y arang mabutangan. Munang nangutana mga atong igsoon, liman pa ko. Barsirano, dugay na kong Adventista, nagtumang kong halan ng kapulo, pag yun kong mapanalangin nga kanang way mabutangan. Perme ang akong butanganan way ikabutang. Nganong maumana,
Kay ang mga espiritual atong giliteral, pwede ka na maliteral apa niya mong kalimot, nga kanang panalangin can be spiritual and can be material. Kanang maayong panglawas nga mong nadawat, di ba na panalangin? Kanang wa ka magsakit, di ba na panalangin? Kanang inyong kaminyon na lungtad na o 70 katoy, di ba na panalangin? No? Kanunay nato hatagan mga kaigsunan. Sama sa mga apostolis, ang mga bulawanong langit ng mga pulong, ilang interpret sa kalibutanong nga perspektive. Ang ngay ta makakatunog dugang sa atong magtutudlo. Kaya nakulangan kita sa perspective sa espiritual na mga butang. Na ako'y gi-coin mga kaigsunan. You know, theologian can just coin words. Kanang gitawag na kog non-enrolled students. Naunsa man ang estudyante nga wa man ni ma-enroll. No? Asa na ko ning gikuha? Kumbaga mga kaigsunan, ang mga apostoles na enroll kadto sa klase sa atong Ginoo. So to speak. Enrolled kadto sila. Sila mga apostoles, they were enrolled students. But how ironical nga kining na-enroll noon nga mga estudyante, di naman noon makasabot. Di naman makasabot. Niyay wa ma-enroll, niyay wa ma-enroll, makasabot. Kisa man ang wa ma-enroll, babae nga taga-Kanaan. Taga-Kanaan, hintil, wala ma-enroll sa eskwelahan ni Ginoong Hesus. Naay buta. Wala ma-enroll kay buta, makaluluoy. Pero nuha mo'y nakabaton o dako nga pagtuo. Abi ninyo sa akong tanaw ingunani. Kita man gud nga na-enroll sa pagtulunan ng Ginoong Hesus, kuti-kutihan ta. Naghatag pangutana, nga kanang mga pangutana harabag yun, wala naging connections kaluwasan. Pastor, asa gilabay ang yawa. O sa mga atong labot, o di sa gilabay. Ang ato ang manluluwas. Naidagham bitaw mga butang, kuti-kutihan na to. Apan tanawa, ang wa ma-enroll. The swallow the truth with hook, line, and sinker. Kumbaga mga kaigsunan kining wa ma-enroll sa eskwela ni Ginoong Hesus, muna ay mulamoy sa kamotoran nga way daghang pangutana. Taga-Kanaan, huwag yun to ma-enroll sa tulungan ni Ginoong Hesus. Apa nangyayari mo rin yun? Faith and faith and faith. Wala na. Wala na. Pagturag yun, gibalibara sa atong Ginoo, das-das pa yun siya. Ginoo, bisag mumho na lang. Dili luuran kining maong babayhana. Dili sama nato. Nga uban ka nato luuran. Mga kaigsunan. Apa kining babae? Gingan, hoy, ang pulong sa Dios para sa Israel nga mga anak sa Dios. Dili ni para sa mga ero nga sama sa mga hintil, pero tanawa ang babae. Tanawa ang babae mga kaigsunan nga wa ma-enroll sa eskwela ni Ginoong Hesus. Ang puhunan pagtuora, magtutudlo. Rabay, bisag mumho na lang nga matagak sa labisa. Ipakaon sa ero. Okay ra na, Rabay. This is swallowing the truth with hook, line, and sinker. O sa punan, faith. Tanaw ninyo si Bartimeus. Buta. Wapo ni ma-enroll mga kaigsunan. Wala. Wala. Singgit siya. Nangutanan sa kinsa man ang niagi nga daghang mga tao. Ingon ng mga tao, Jesus Christ, singgit si Bartimeus. Jesus, anak ni David, ayuha ko.
o sa giyon sa mga tao, paghilom diha Bartimeus. Di ka madunggan ni Rabay paghilom diha. Hapan misinggit sa magkusog si Bartimeus. Here is another non-enrolled student. He is outside the inner circle of the disciples. Ayuha ko. Kung niya na yun si Jesus, ang imong pagtuo, mo'y nakayo ka di mo. Mga kaigsunan. Na ay mga butang nga di na ito masabtan. Dawata ka na, pinagis pagtuo. Dahil mga butang. Nabalaka ba ako mga kaigsunan? Nabasin ba yaog kita nga mga regular students, so to speak? Kita ba ya mo yung mga regular students ni Jesus? Di ba na regular students, ha? Na lesson study, na election. Regular student yun. Ha? Oh. Regular student. Naihala ni Kapulo. Oh, na tuition. Mga kaigsoon. Regular student. Ha? Nag-worship. Regular student. Naminaw sa YouTube ni Pastor Serrano. Regular student. Pero nabala ka ba ko, basig kita noon, mo di makahakgum sa pagtulunan ni Jesus. Kaya pagtulunan ni Jesus, kanunin na itong i-equate sa tanon nga mga values. Mo niyang netabo sa mga apostoles. Mo nga ang atong leksyon na yun, we learn more from our master teacher. Have to learn more. Ang more diha mga kaigsoon mo, ang pag-equate siya, ang pagtulunan ngadto sa spiritual perspective. Dili equate na to sa yutanon. Muna akong gigon, nabalaka ko, basin bayaog kita nga mga regular students, muna noon ang di makahakop, sabot ipasabot sa pagtulunan ni Jesus. Basin baya? Kining mga yanog, simple na ito mga kaigsunan. Pangutanaw seleksyon mo ko, pangutanaw di mo tubag, ha? Huwag gani magkasabot sa kinatibukang doktrinas sa atong iglesia. Di magkasabot sa 2,300. Di kasabot. Di kasabot sa 1,260 years. Di kasabot. Apang, ang di niya masabtan, dawaton pinagis pagtuo. Mga kaigsuunan, pagkalisod ba nga kita hinuon, ikaw ako, na mga enrolled student ni Ginosos, na unsa ba nga di naman hinuon kita mo ay makasagup sa pagtulunan ni Ginosos. Akong tapuson. Ako din kita itulano, the parable of student visitor. Ha? Student visitor. Ambot lang karon kung naa pa na karon, pero nagtuko wala na, ano man. Na magoy kinder na daycare. Pero sa akong panahon, walay daycare, walay kinder. So na gusto mo atong eskwelahan, pero ang iyang edad, wa pa kaabot sa isakto, dawato na sa teacher nga gitawag, student visitor. Ha? Lingkod lang siya diya. Bisita. Maminaw. No. Gusto na ko ni nga inyong masabtan. As much as possible, di ko mo gamit sa akong mga kabataan. Pero nahitabo mangguni sa among mga anak. So, ako ning gamiton. The parable of the student visitor. Ang magulang na enroll na sa grade 1. Ang manghod, wala pa. Apa sa gagmay pa ni sila, they were inseparable. Grabe ni sila kasuod. Grabe kasuod. Uban-uban, tanan. Usay makasala ang manghod. Imbestigahon nako, imbestigahon sa Mrs. Serrano, ang magulang mo mo dipinsa. Grabe gini sila kasuod. Inseparable. Karon mga kaigsunan, na-enroll na ang magulang. Naon sa mga manghod nga muuban magyud pa sa eskwelahan.
So ginas magulang dili ka pwede kay wa man ka mag-eskwela. Oh, balo ka unsa gibuhat. Muuban ang manghod pero dili mo sulod sa eskwelahan. Mutambo lang sa bintana. Anak kanindot ang atong panahon na. Kay si Mrs. Sirano, doon sa eskwelahan kay ni atong panahon na nagtinda-tinda man siya sa mga pagkaon para sa mga estudyante. Mo ba na nga mong kagi? Akong asawa na maligyan binignit, no? Banana Q, kamuti Q, o ba mga Q diha, mga kaigsunan. Maura yung taon, paginabuhi na sa mga asawa. Noon sa mga manghod, ningaon magyod, nga mobiya sa iyang magulang. Muban. Kung sige mo niya, kay iging naman sa magulang ayaw, lagi. Kay masuko akong teacher. Balo ka. Maluoy ka magtanaw. Ang manghod, may adtos kilid o mutambo sa bintana. Mubo mang eskwelahan. Ang manghod, kung unsa kadugay ang klase, mapuyang paminaw. Sige, paminaw ang manghod. Noong sa man ka nga pag-uli sa balay, pagtuon sa magulang, makamao man ang manghod. Oh, makamao ang manghod. May minaw lang. Oh, minaw. Pagkadugay na matikdan sa teacher. Oh. Nga kada adlaw ang manghod nagatambo sa bintana. Sige, paminaw. Wala magdula. Sige lang, paminaw. So nagingon ang teacher, dali anak, dali. Gusto ka musulod sa akong klase? Ingon ang manghod, oo ma'am, sige, ugma mag-ilis ka. Nga ka nang mag-ilis, more kag estudyante. Pagka-excited naman yung manghod. Pagka-ugma, tas tilan, nag-ilis po siya, muro pa siya estudyante. Ilis. Walay papel, walay libro, wala. Lingkod na siya, lingkod. Noon sa mga kaigsunan, pag-ural na, mas daghang pa ba siyang nakatunan kaysa uban na estudyante? Ha? Mao ni ako ni gidala. Kaya basig may tabo ni sa atong kinabuhi. Nakita nga nilingkod sa classroom ni Ginosos. Basig gamay ratag iskuraan yung mga kaigsunan. Ha? Basin kini nagtabo-tabo las bintana. Mo'y daghang nasarap. Basin kining mga yanong nga mga kaigsunan sa atong iglesia. Nga wala libog. Kung naiamutan mo amot, di mo apal-apalis pa naglalis, wala yung diskusyon, wala. No. Mulingkod ra. Apan di ay mga kaigsunan. Ang iyang pag-alagad ingon rani, ang di niya masabtan tungod kay gamay lang ang level sa iyang nasabtan. Dawato niya, pinaagi sa pagtuo. We have to learn more from Master. And if there are things that we cannot measure and we cannot understand, grab it, check it, by faith and by faith. Ayaw mong kalimot sa the parable of the student visitor. Nadili ni mitabo sa atong kagulingon. Challenge ni sa ato nga kita nga mga regular members sa atong iglesia. Maunta mga kaigsuran. Atong mahakop ang pagtulunan sa atong Ginoo. Katong di na nato mahakop, katong di na kayo nato masabtan, dawato nato pinaagi sa pagtuo. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos na ikaw naghatag og pagtulunan. Adunay mga butang nga usahay di namo masabtan. Mga pangitabo sa among kinabuhi nga di namo masabtan. Kana tungod manggod. Kay bisag unsa nga hitabo sa among kinabuhi, amo kining gina-equate sa material nga mga butang. Tuni kami Ginoo sa pagsabot sa espiritual nga mga perspective o kung adunay dili namo masagop sa tawhanon namo nga pagsabot. O Diyos, tabangi kami nga mudako ang among pagtuo kaya among dawato ng kamatuoran pinagis pagtuo. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo.
sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo ka ninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.